Ipe-play ko po muna ng buong buo yung sinabi ni BP Sara at mamaya natin hihimay-himayin po. Dahil sinunog niya dito ang Ensimada Vloggers. Sunog sila, sunog. Tingnan nyo ha. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema. Teka muna. Nagbisaya po Sa mga Bisaya po dito, pakilagay po yung meaning ni BP Sara noong binisaya niya. Pero wag niyo ako lolokohin, baka ibenta niyo ako Baka may bashers diyan, ibahin yung paki-check sa mga Bisaya po diyan, paki-check ha. Tingnan natin ano yung sinabi niya sa Bisaya. Lang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Yun! Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan. Yan ulit, nagbisaya, paki-translate ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Yun! Ang galing, okay? Unahin ang Pilipinas. Meron po akong tanong sa inyo. Tanong muna bago tayo magsimula. Ano ang sausawan ng mangga? Sige. Ano ang sausawan ng mangga? May sinabi dito, ito ang mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin. Okay. Bigyan ng atensyon at unahin ng Pilipinas. Okay. Naiintindihan natin. Pagtagod means mas mahalagang harapin. Yuki mapalad, bagoong. Mali. Bagoong, mali. Bagoong. Nako, mali. Ginamos at bagoong. Mali. Ano ang sausawan ng mangga? Ayun, may nakatangali, may nakadali na. Ang sausawan ng mangga ay bagoong Pilipinas. Ay, ano nang nangyari dyan sa bagoong Pilipinas? May proyekto ba? Patis. Mahilig ako dyan sa patis. Sabi dito, I love you Banateros and Dutertes. Maraming salamat. Sabi ni Rain, kaya nyo rin bang mamatay kay Duterte? May nakakapasok. Oy, may nakakapasok na bashers. Hindi po kay Duterte. Hindi kami mamamatay. Mamamatay lang naman sa Duterte yung mga adik. Adik ba? Yung mga adik, alis kayo dito. Bawal ang adik dito. Ayan. Yon, bagoong Pilipinas. Kaya pag tinanong kayo, ano ang sausawan ng mangga? Bagoong Pilipinas. Galing. Ang galing yung sumagot. Ayan. Alam nyo, nung napanood ko itong speech ni BP Sara, ang galing mo talaga, BP Sara. Mismo ka? Mismo? Alam mo, hindi niya hindi siya nag-react. Kasi kagabi lang pinag-uusapan natin ng mga vloggers kung dapat bang sumagot si BP Sara o hindi. May nagsasabing hindi, mayroon sasabi, oo, no? Pero dito, yung sagot ni BP Sara, napakaganda po. Napakaganda. Kasi finokus niya doon sa mandato. Oy, nanggagalaiti na naman ang mga Ensimada. Hindi, kasi bakit? May mandato si BP Sara. Okay? Usapan ito na may mandato. Kaya nga binanggit niya rito
Kami na lang ang magkausap ni Marcos, ni BBM. Kami yung may boto eh. Bagamat, nauunawaan niya bilang asawa, normal yun. Nauunawaan ko, masasaktan eh. Masasaktan si First Lady. Lalo na kung totoo. Ouch! Ouch! Di ba? Masakit kasi pag totoo eh. Di ba? Totoo yun. But anyway, hindi ko alam kung nasaktan siya dahil totoo o hindi ko alam kung insecure lang talaga sila kay BP Sara. But one thing for sure, ang ganda ng pagkakasagot dito ni BP Sara. Ang very professional. Alam mo yung kahit na halimbawa, abogado po si BP Sara, hindi po siya graduate kung saan tabi-tabi lang ha. Parang hindi ako nagkakamali, nag-San Beda po to. Alam mo naman na San Beda, one of the best schools. Diyan nag-law school si Tatay Digo. But anyway, tuloy po tayo. Okay? Alam mo, kahit si BP Sara, for example lang kahit si BP Sara ay hindi graduate, kahit si BP Sara halimbawa ay puro tato. Halimbawa siya ay mahirap, laki sa kalsada, pero paano niya hinandle yung atake sa kanya? It shows a lot of character. It shows a lot of professionalism and it shows a lot of education. Ang galing mo, BP Sara. Na-handle niya ng maayos. Hindi yung porket may tato, porket graduate sa US, hindi ASCA lang datingan, hindi rin. Ito yung sagot na kahit na walang kang narating, mapapakita mo na edukado ka. Pero example lang yun kasi abogado to si BP Sara. Tandaan ninyo yan ang sagot, abogado. Okay? Kasi alam mo ang sagot niya sa kalye, sagot abogado. Bakit? Kita mo sa pagsasalita pa lang, abogado. Professional lang dating. Nakita na kayo sumagot ng abogado? Ito, example lang Sa example lang ito. Hindi ko po tinitira. Pero tingnan nyo paano sumagot si Attorney Vic. Marami nga nagagalit sa kanya Bakit? Yung sagot daw niya, safe, paikot. Bakit? Abogado. Para sa akin, tama yung sagot ni Attorney Vic na ganun. Bakit? Yun ang sagot edukado. Yun ang sagot may pinag-aralan. Yung sagot ata nung isa, yung nagpa-interview, sagot vlogger. Di ba? Hindi, inulugar mo. Di ba? Hindi ka, alimbawa, vlogger ako. Tapos pupunta ako sa isang broadcasting, tapos astang vlogger. Hindi dapat broadcaster. Parang ganoon, di ba? Abogado ka Act like one. Lalo na kung may edad ka. Kung may edad ka na, sagot mo, wala pa sa edad mo. Di ba? And it shows. Itong interview ni BP Sara, it shows character. Ganyan po ang sagot. Baon yan. Alam nyo, ang dami nang gagalaiti dyan sa sinabi ni BP Sara. Dami. Sunog ang ensimada rito Pinakita ni BP Sara na kahit anong gawin ko, tingnan nyo to, makinig kayo mga vloggers bayaran dyan makinig kayo. Kahit anong gawin ni BP Sara, anuhin nyo babanatan nyo si BP Sara. Pag binakbakan niya si Lisa, gagalit kayo kay Sara. Pag sinabay niyang naunawaan niya si Lisa, magagalit kayo. Pag sinabi niya pag-usapan tungkol sa droga, magagalit kayo. Pag pumatay ng ipis si BP Sara, magagalit kayo. Pag nagpunta ng US si BP Sara, magagalit kayo. Bakit hindi ka sa China pumunta? Sa madaling salita, kahit anong gawin ni BP Sara, pumatay siya ng ipis, daga, masama sa kanila. Mag-diet si BP Sara, magagalit sila. Magpataba si BP Sara, magagalit sila.
Walang gagawin si VP Sara sa mata ng mga insecure na mabuti. Tandaan nyo po yan. Maraming salamat po, Feli Lederman, from US, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Normal yun. Wala. Ako sa mata ng insecure, walang gagawing mabuti si VP Sara. Alam nyo kung bakit? Lahat ng spin na ginagawa ng kalaban, lahat ng narrative na ginagawa ng kalaban, lahat ng hakbang na gagawin ng kalaban, lahat ng interview na gagawin ng kalaban, lahat ng pakikipag-alyado ng pula sa mga dilawan, lahat po yan. Isa ang goal. Pabagsakin si VP Sara sa rating, sa posisyon, o bilang DepEd Secretary. In any way, isa lang ang goal. Pababain si Sara. Bakit? Malakas si Sara. Yaan ang katotohanan na hindi nila maitatanggi. Kaya nga pinag-iinitan si Sara. Tandaan nyo po, Weng Kwan, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Tatandaan nyo po, yung interview ni Tunying is very uncalled for. Out of timing. Ang tagal na nun. Nung issue nilang tumawa-tawa. Bakit ngayon? And tingnan ninyo yung interview nila. Saan umikot? Sa usaping hindi pagkakaintindihan ng dalawang babae. Paano hinandle ni VP Sara? Punta tayo. Punta tayo. Hindi to personalan. Very professional. Maraming salamat din po, Yuki Mapala. Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Tingnan nyo po pinersonal siya. Yung interview is para buhatin ang Marcos at ilubog si Sara. Pag napanood nyo yun, ang bottom line nun, ganun. Itaas ang Marcos, ilubog si Sara. And how Sara handled it. Nauunawaan niya, hindi ko siya pe-personalin. Ako po, bilib ako sa ganun. Kasi pansinin nyo, pagtungkol sa personal din na bagay, kahit kalaban ko po, kahit hindi ko po siya gustong politiko, hindi ko binabakbakan. Kasi iba po yung issue ng politika, iba yung issue ng personal. Ihiwalay mo. Kaya po nagugustuhan ko, gustong-gusto ko how Sara handled the situation. Hindi siya bumakbak ng personal. Inanawa niya, hindi niya sinagot at nagpunta na lang dito sa mandato. Sila na lang mag-uusap may mandato. Huwag niyo pong kakalimutan. Binoto ng taong bayan si VP Sara. Okay? 32 million votes po si VP Sara. Huwag po kayong makakalimot. At itong bagay na ito, hindi ko nasabi kahapon sa live namin kasi syempre dapat pinagsalita ko yung mga DDS vloggers. Kasi syempre, channel ko yun. So, it's about time na sila ang interviewin ko. Pero dito nagkasundo ang Dilaw, Pula, at DDS. Vloggers at politicians. Aminin man nila o hindi, meron ang umaamin sa hanay nila. Hindi ko na babanggitin ng pangalan, baka sumikat pa kasi nagtatayo ng vlog. May mga vloggers na umamin from Pula at Dilaw. Dito lang nagkasundo-sundo ang Pula, Dilaw at DDS. Alam nyo kung saan? Kahit sila aminado. Walang Marcos na presidenteng nakaupo ngayon kung hindi dahil sa Duterte. Tatandaan nyo yan. Tandaan nyong mabuti yan. At alam nila yan. Doon sa mga in denial, pati sila nagsisinungaling sa sarili nila. Pero alam nila yan. At meron ng umaamin patungkol dyan. Kasi kung tumakbo si VP Sara,
hindi mananalo si Marcos. That's for sure. At kalahati ng boto ni Marcos, it's very, very, very safe to say, galing sa DDS. Ngayon may gulo na. Wala na talaga. Kumakampi sa Lisel Dilaw. Sorry po sa mga kumakain, but I'll go straight to the point. Ang Dilaw ngayon tain na. Nakikisaw-saw na lang sila. Meron ako nakikita mga memes ngayon sa Facebook Kala, may natapakan siya at nakalagay, kala ko kung ano na. Tai lang pala, opinion lang pala. Ganyan po ang opinion ng Dilawan ngayon. Tai na. Wala na sila Irrelevant na po ang Dilaw ngayon. At kahit sila mismo, yung spokesperson mismo ng Dilawan dati nakaganon, inamin. Wala silang matutulong ang Dilawan. Itong mga candidates ngayong 2025 wala. Bakit? Tai na sila. Pasensya na po ulit sa kumakain. Pero that's how I can explain it to you guys. Nang may dikit na dikit sa katotohanan. Wala na yan sila. Sila po ay yung dapat na itinatapon na sa basura. Hindi ko alam bakit nakikikuntsaba pa itong mga pula. Kasi wala maitutulong ang Dilaw sa inyo. Pagdating sa eleksyon, ala ng silbi yan. Kaya, ang nagpanalo lang dyan sa Marcos na yan ay si Sara Duterte. Alam nila yan. Even the Marcoses, they know it. Kaya nga insecure sila kay BP Sara. Dahil pag tinopak si BP Sara at nagsalita nang hindi nila nailulubog, lagot silang lahat. Kaya nga nagmamadali silang ilubog si BP Sara Pansinin nyo? Minamadali. Ang layo pa ng eleksyon. Nilulubog na nila si Sara. All the attacks, including the attack to SMNI, the attack to Pastor Kibuloy, is geared towards the Dutertes. Ilubog si BP Sara. Yun ang katotohanan po doon, mga kababayan natin. Lahat yan target si BP Sara. Kaya ang ganda ng pagkakasagot niya at wala na po silang magagawa. Di ba? Yan ang totoong nangyayari ngayon. Kaya lang, nagkataon, bumaba si BP Sara, kaya naging presidente yan. Aminado sila dyan. Hindi nila pwedeng itanggihan. Kaya nga pumasok yung PI na yan Gusto nila maging prime minister. Why? Head on. Let's be realistic. And I know you know this. Kahit mga bashers, I know you know this sa puso nyo. Head on. Marcos Duterte. Wala pong wala po. Kahit mag-election tayo ngayon, head on Marcos Duterte, the Marcoses will not win. Never. Sa ngayon Kaya grabe ang paglubog nila kay BP Sara. Kaya inaantay nila magkamali. Ang masama, ang ganda ng sagot. So syempre, kahit maganda sagot, susunugin pa rin nila si BP Sara. Tama o tamang-tama? Kasi kahit maganda yung ginagawa, kailangan yung pasamain at ulit-ulitin nyo. At yan ang script ng mga vlogger sa kabila. Yan po ginagawa nila. Ang problema sa ganun, ang hirap ipagtanggol. Bakit? Ang ganda ng sagot Ang ganda na sinagot ni BP Sara. Diba? Ang sabi niya, wag na tayo sa personal. Dito tayo, kami na lang mag-uusap ni Marcos. Kami may mandato asawa ka na, iintindihan ka, pero hindi ito, this is not about you. Okay? Sorry to say this. But this is not about you. This is about the Filipino people. Tama si BP Sara. Sila na lang ang mag-usap ni Marcos. Sila yung may mandato Kung ano man ang galit ng mga nakapaligid, it's up to them. Basta mag-usap sila ni Marcos, move on na. Ang galing nun, move on na. At pag-usapan na lang daw pagkain, ang taas ng bilihin, ang daming gutom, kakulangan pa sa tubig, magiging kakulangan pa ang kuryente.
At higit sa lahat, droga. Nabanggit pa terorismo, ha? Isipin mo, ang laki ng problema sa terorismo, ang lintik na yan, ang gusto nilang pag-initan at binansagang terorista ay si Tebes. Tingnan nyo naman yan. Hindi, isolve nyo yung mga nagdagdag kayong papangalanan ng terorista. Eh yung mga terorista nga dati, hindi nyo kayang isolve. Unahin nyo yun. Nahahalata kayo eh. Nahahalata kayo, pagkalaban ng bayan, pinagkakaisahan nyo. Kaya ginaganyan nila si Tebes. Yung terorista na matagal na ang sugpuin nyo, yan ang unahin ninyo. Hindi yung magdadagdag kayo ng sasabihing terorista. O, yun. At higit sa lahat, droga. Yan ang pag-usapan natin. Tama, BP Sara. At wag nating kakalimutan. Asa na yung driver? Asa na yung van? Dalawang pinakamalaki na nahuli sa droga ay ngayong simula 2022. Isipin mo, record-breaking nangyari since etong nakaupo ng 2022. Isipin nyo mabuti Pero bakit hindi ramdam sa kalsada? Hindi ramdam. Mataas pa rin ang kriminalidad. Si BP Sara mismo sinasabi yan ng marami. Huwag tayong lumihis sa usapan. Yung sinasabi ninyo ng inyong mga sinasabi nga nilang spin doctor, yung inyong mga propagandist, yung mga pautot ninyo na sinasabi, mga PR ninyo, ito sinasabi nyo, pero hindi ramdam sa ilalim. Tingnan nyo yung difference. May record kayo sa droga pero hindi ramdam sa ilalim. Pag ang Duterte nag-drug war, yung PR ka-level ng nangyayari at nararamdaman sa ilalim. Sa madaling salita, nararamdaman sa ground, nararamdaman sa kalsada, nararamdaman sa peace and order. Tingnan nyo ang Davao. Tingnan nyo yung syudad nila. Sige nga, kayo tumingin. Pag nag-drug war, sinabing drug war, linis. Tingnan nyo Davao. Tingnan nyo sila. Malinis ba? Tingnan nyo yung syudad nila. Ibig sabihin, you walk the talk. Ano ibig sabihin? Resibo. Kasi kung puro ka kuda, wala kang resibo, wala din. Huwag tayong maglokohan. Kanino naayos ang droga talaga? Sa Duterte. Tapos may issue pa ng drug use ang ibang nakaupo. Ayaw naman magpa-drug test. Anong gagawin natin? Diba? So napakaganda ng sagot dito ni BP Sara. Isa-isahin natin. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Nako, huwag ganon, BP Sara. Sila na lang mag-uusap. Nako. Kaway-kaway yung mga kababaihan dito. Tanong ko lang sa inyo. Tanong lang ha. Wala tayong masamang iniisip. Magtatanong lang sa mga kababaihan. Kung ang kausap ng asawa niyo ay si BP Sara, magseselos ba kayo? Kunwari, asawa niyo presidente, ang vice president, kunwari, isang kumpanya, ang presidente ay asawa ninyo. At ang vice president, ganito. Ganito katikas, ganito kaganda, ganito ang utak, ganito kasikat, ganito kapopular. Sa mga kababaihan lang. Magseselos ba kayo kay BP Sara? Yan ang kasama sa negosyo ng inyong asawa. Sabi, tostado si crush ng bayan? Hello? Daming umaamin, magseselos,
Oh, manggagalaiti ako sa selos. Naku. Ay, sabi naman ni ito isa, depende kung bangag, di ako magseselos. Oy. Kasi naman, BP Sara, move on na tayo. Move on, move on. Naka-ensimada, pwede, move on na tayo. Tapos na yung interview. Ay, media. Tapos na yung interview, ha? Oh, iba naman ang pag-usapan natin, pwede ba? Nakakasuya na yung interview. Pagkatapos na itong interview itong statement ni BP Sara, tapusin na natin yan. Media, ha, tapusin nyo na yung interview. Balik tayo dun sa droga. Yung palpak na droga na huli. Asa na yung driver? Asa na yung van? Bakit iba-iba statement nila? Yan ang pag-usapan natin.